Thank you. Ayan. At ngayon po, makakasama natin ang ICC accredited lawyer and international expert na si Atty. Joel Butuyan para magbigay po ng linaw sa iba pang mong katanungan. Good morning, Atty. Joel. Good morning, Yusek Claire, at maraming salamat sa imbitasyon ngayong umaga. Opo. Kahapon po sa Senate hearing ay marami pong naging issue pero hindi po masyadong na-elaborate yung mga sagot dahil po minsan ay nakakat po agad. Unahin po natin, Atty. Joel. Sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte nang walang court order. Maaari niyo po bang i-explain dahil ang sinasabi po ni SOJ Boying Rimulya ay nasa batas naman po ng RA 9851 na pwedeng i-surrender sa International Court. Pakiliwanag nga po yan, Atty. Butuyan. Yusek Claire, dalawang basihan yung validity ng implementation ng warrant of arrest. No? Unang-una nandyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may Article 17 ng RA 9851 na kapag may warrant of arrest na inisyu ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Nakalagay doon na kapag inaresto yung isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, ang procedure ay pwedeng idaan sa competent judicial authority at meron lang very basic na pwedeng tanungin yung competent judicial authority. Wala na siyang jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest. Nakalagay doon sa Article 59 mismo. Ang pwede niya lang gawin is i-verify yung identity na naaresto, kung siya nga yung nakalagay sa warrant of arrest, and to make sure na yung rights ng arrested person ay respected pursuant to our domestic law. No? Ngayon, meron ng decision ang ICC mismo with respect to ano ba yung binding effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority. Sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015 na there is no duty on the arresting country to follow the procedure no, under Article 59. So hindi kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng Article 59 is complied with, which is what yung identity ng accused saka kung respected yung rights ng accused. Anong nangyari nung pag-aresto kay former President Duterte? Binasahan siya ng Miranda rights niya. No? So that's pursuant to our domestic law on arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa. No? So yung substance ng Article 59, we're actually complied with. So talagang both under our local law and under the ICC statute, complied with valid yung implementation ng warrant of arrest, Yusek Claire. Ibig sabihin, Atty. Butuyan, kahit hindi po tayo miyembro dito sa ICC, at ang ginamit natin primarily ay ang ating batas ng RA 9851, kung itatanungin pa rin nila kung may substantial compliance tayo dito sa Article 59 ng Rome Statute, ibig sabihin, nakapag-comply tayo, although hindi yun yung ginamit natin na batas, kundi yung RA 9851, ganun po ba yun? Tama yun, Yusek Claire. No? We fully complied with our domestic law dahil nga merong discretion yung Philippine government to directly surrender the suspect to the international court. Okay, so hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po. Sa batas po natin, hindi na kailangan ng court order. Meron po, siguro nadinig niyo po sa hearing kahapon, sinasabi po ni VP Sara na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil daw ang warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po masasabi niyo po doon? Meron hong warrant of arrest. It was issued by an international court na naging miyembro tayo. No? So hindi ho totoong warrantless arrest ito dahil talagang merong warrant covering the arrest of the former president. Ini-issue rin po na sabi po ni Senator Amy dahil ang una yatang pinakita ay i-warrant. Ano po masasabi nyo sa batas po natin patungkol dito sa i-warrant of arrest? Yusek Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. No? For as long as there exists the warrant of arrest, no? Pwede mag-aresto. In fact, pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi dun sa may revision ng ating rules of court. No? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest dahil po pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang talagang e-documents lahat yung ginagawa doon.
Pero kung napanood niyo po yung hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na, bakit niyo ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya. Tingin ko, prinit yung e-warrant na yon at pinakita sa kanya, and valid ho yung ganong klase ng procedure. Valid po yun. Aha. Apo. At ito pa po, attorney, sinabi po nila na ni VP Sara, lumalabas daw pong ito ay extra rendition lamang. Ano po masasabi niyo doon? Yung extra rendition ay yung pag-aresto ng parang isang terorista na isusurrender sa isang country, no? Sa ibang country, hindi sa international court, no? Dito merong doon walang warrant of arrest 'yon, yung extra rendition. Ito meron hong warrant of arrest issued by an international court, and hindi ito country to country. So hindi ho extra rendition yung nangyari dito. At isa pa po, pinag-uusapan din po yung diffusion at saka po yung red notice. Ang sabi po kasi, natanggap po nila ay yung wanted person diffusion. So, ano po sa tingin niyo po, nakapag-comply po dahil hindi daw po red notice ang natanggap? Ano po yung masasabi niyo po doon? Para sa akin, Yusek Claire, yung Interpol actually is just an international coordinating organization. No? Hindi siya talagang yung may power to really have a warrant effected. No? Siya lang yung nagko-coordinate na para maibigay yung warrant of arrest na galing sa either isang country or isang international court, and idadaan papunta dun sa may country na may custody ng suspect, no? So whether it's diffusion or red notice yan, it doesn't matter kasi talagang kung yung red notice binibigay yan shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol, no? Yung diffusion usually country to country yan, no? Pero regardless of the terminology, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin, no, regardless of how it gave it to us. So in other words, Attorney Butuyan, kapag wanted person diffusion at may nakalagay doon ng papatulong para arestuin, kailangan pa rin po makipag-coordinate ang gobyerno natin sa Interpol? Pwede hong kailangan may pag-coordinate dahil member tayo ng Interpol, no? Pero kagaya nga ho na sinabi ko, kung sinerve yan sa atin ng Interpol, ibig sabihin, valid yung warrant of arrest na yan. No? And meron talaga tayong obligation na i-implement yung warrant of arrest na yan. Tinanong din po kasi ni Senator Amy, kapag daw po hindi tayo nakipag-coordinate sa Interpol, ano po yung maaaring maging consequence nito? Pwede hong sa susunod na sila naman yung may kailangan, hindi naman tayo pagbibigyan, no, ng Interpol. Kung sakaling meron tayong request for extradition halimbawa or implementation of a warrant ng ibang halimbawa ng citizen natin or any foreigner who commits a crime in the Philippines, and we request for the custody of that suspect or that accused, pwede tayong hindi pagbigyan because we violated our commitment sa Interpol. Meron pa po kayong nais na idagdag, yung panghuling salita patungkol po dito sa silbi ng warrant of arrest at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Nakita naman natin yung pag-serve ng warrant of arrest, no. Naka-video nga lahat yung mga pangyari. And kung ikukumpara natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay former President Duterte sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas, sobrang nakakalamang si former President Duterte. In fact, ang daming privileges that were extended to him, no, over and beyond what is required by law. So, sa substance, walang na-violate and valid yung implementation ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat, Atty. Butuyan. Salamat din po. At dito na naman po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga sa Bagong Pilipinas.